Sa bahay sa sala katatapos lang maligo ng ating bida, nang biglang tumunog ang kanya cellphone. Hindi ko alam ang numerong ito, sino kaya ito? Bulong ng ating bida, hello. Sagot nito, at sumagot sa kabila linya, hey, ako ito, at bamulong ang ating bida Min Juyuk. At naalala ng ating bida noon sinigawan siya nito hindi sapat ang pagtanggal mo ng gown. Yes, someday, sumagot ang nasa kabilang linya, alam mo naman yung ginawa mo kahapon diba? Disiplinado ka ngayon at maaari kang matanggal sa pagiging intern mo. Bamulong ang ating bida, inaasahan ko na yun. At nadiinan ng ating bida ang hawak na towel na parang masama ang loob. Naintindihan ko, parang nagtaka ang nasa kabilang linya dahil tumahimik ang ating bida. Ikaw punk, anong ibig mong sabihin na intindihan mo? Banibiro lang kita. Bigla nagbago ang mood ng ating bida, napangiti ito. What? Kinaumagahan, makikita ang ating bida na nakasakay sa kanilang kotse. Tahimik ito nag-iisip, at naalala pa nito, ang pinag-usapan nila ng doktor na si Sambay na kausap niya kahapon. Hindi ko alam kung ano ang narinig ng pasyente mula sa nurse, pero nalaman ko na nakiusap siya sa kanyang doktor tungkol sa action pandisiplina. Humihiling sa kanyang doktor na nakapikit siya at hindi niya alam ang mga nangyari, at dahil pinigilan mo rin ang mga miyembro ng kultong iyon nagpasya kaming pakawalang ka sa pagkakataon nito. Swerte ka naging matagumpay ang thoracentesis, at hindi ka malang napaparusahan, nailigtas mo ba ang salita sa nakaraang mong buhay o ano? Kinuha ng ating bida ang kanyang cellphone at tinignan ang mga numero sa kanyang recent call. Don't thank me, thank you kay Granny, at dahil sa kanya, nakakuha ako ng bagong titulo. At muli lumabas ang system. Vampire, title reward, lifesaver, I'm sorry, thank you, I love you, because of you, I can't continue living. Your life is full of passion as an old woman's lonely monologue digs a way into your heart, increases treatment speed by 1.5x, grants a 20% chance of temporarily resurrecting patients who have died during procedures. At sana ay patuloy siyang maging malusog. Bulong ng ating bida. Habang nasa malalim na pag-iisip ang ating bida, bigla may kumatok sa bintana ng kotse, tinignan niya ito si Solwa, kumaway ito at pinagmasdang niya itong mabuti at mula ulo hanggang paa, sabi ni Solwa, it's been a while Jaizok. Sumagot ang ating bida, you look pretty today. At nang makasakay na si Solwa sa loob ng kotse, sumagot din ito. Thank you Jaizok. You look great too. Ngumiti ito at sinabi, hindi ako makapaniwala na nangyayari talaga ito, hindi ko inaasahan na ipapadala ako sayo. Right, nagulat din ako, sagot ni Solwa, then. Bahagya nagulat at namula si Solwa nang nakita niya papalapit ang mukha ng ating bida. Ah, anong binabalak? Then ikakabit ko lang itong seatbelt. Napatitig ang ating bida at pinagpawisan ito, ha? At ang babae naman ay namula at kinabahan. Gusto mo ng coffee? Coffee sounds good. Sagot ng ating bida. Binaling ni Solwa ang kanyang mukha sa kabilang side, namumula pa rin ito, sabi nito sa sarili. Masyado yata ako exaggerating. Nakakahiya. At habang nag-drive ang ating bida, napansin ng babae ang cherry blossom. Jaizok, tignan mo. Ang ganda. Tuloy pa rin sa pagmamaneho ito. Sumagot ito. Oo, spring is already here. At maya-maya ay sumapit na sila sa isang gusali na hospital. Pagkababa ay pinagmasdan niya ang ospital at bamulong ito, hindi ito kasi laki ng hospital na pinanggalingan ko, pero ang Daejeon Yuijing Hospital ay medyo malaki rin, maghihintay ako ng 1 buwan pa, bilang intern dito. Habang papasok sila sa loob, lumapit sila sa information, at tinanong sila ng nurse na nandoon, how may I help you? Sumagot ang ating bida, kami ang mga intern na galing sa Seoul. Ngumiti ang nurse at, I see. Sagot ng nurse at lumingon ito sa paparating na mga doktor. Dr. Hong, sila yun mga intern from Seoul, gusto niyo po ba silang batiin? Sabi ng nurse. Tumingin ang doktor na si Hong Sang-hoon, first year resident of emergency medicine, ha? Hindi ito tulad ng mga VIPs, or anything, para sila batiin. At dir-diretsyong ito naglakad palayo sa kanila, muli nagsalita ang nurse, nako. Parang busy ang doktor ngayon. Maaari mong batiin ang iba pang mga residenteng doktor mamaya,
kaya pumunta ka muna sa on-call room. Tumingin lang ang ating bida. Ano yun? Kumatok sila ng bahagya sa on-call room. Knock, knock, excuse me. May nakita sila intern doctor na nakahiga sa mahabang sofa. Kami ang mga intern na galing sa Seoul. Sabi ng ating bida. Bahagya bumangon ang lalaki at sinabi nito na, right, ngayong araw para dumating ang iba pang mga interns. Upo kayo, black or mix? Alok nito, mix please. Ako rin sagot ni Solwa kasama ng ating bida, thank you. Ako nga pala si Park Sang-hyol, isang intern mula sa Yusung University, magkasing edad lang tayo. Sabi ng lalaki, ngumiti ito, so I'll drop the formalities, then. Haha, tumawa rin ang ating bida, he's very friendly, bulong nito. At habang nakahanda ang coffee, ang trabaho dito ay simple lang. Nandyan ang emergency room, day shift, ang ward duty, ang emergency room, night shift. At ang last, ang oras ng pahinga. Hindi kayo magtutulungan, sa unang taon ng residente ng pang-emergency gamutan makakasama mo. Sumagot si Solwa, I see. Tabad. Napatingin ang lalaki na parang gustong magtanong, na hindi naman itinuloy. Muli itong nagsalita at itinaas pa ang kamay na nagpaliwanag. Walang masyadong emergency na pasyente. At alam mo na ang mga taong pumupunta sa emergency room, sa paglalakad ay hindi ganap na mga pasyente pang emergency, tama. And kumusta naman ang mga resident doctor? Tanong ng ating bida. Sumagot ang lalaki, lahat ay okay, maliban doon. Napatingin ang ating bida at si Solwa. Kinabukasan, umpisa ng duty para sa intern, bahagya nagulat ito, dahil pagpasok ng ating bida nakita niya si Solwa na may kausap ito. Mukhang naunang dumating si Solwa, para sa duty rotation niya. Bulong ng ating bida, Dr. Jung, may boyfriend ka na ba? Sabi ng intern doctor, sumagot si Solwa at sinabi, wala, matalim na tumingin ang ating bida. Kay Solwa at sa kausap nito doktor. Sabi pa ng intern doctor. Impossible, walang nagkagusto sa iyo mga lalaki, Dr. Jung. Kaya pagkatapos, bigla tinawag ng ating bida si Solwa, na parang nagseselos ito, kaya naputol ang sasabihin ng intern doctor. Dr. Jung, tawag ng ating bida. Agad naman ito lumapit kay Solwa, malapit na ang oras para sa aking pag-ikot, paki-file sa akin kung ano ang nangyari sa ngayon. Sumagot si Solwa na namumula, oo. Sandali lang. Parang nenas ang doktor na kausap ni Solwa, hindi nito nagustuhan ang ginawa ng ating bida. At agad naman ito nagtanim ito ng inis. Patuloy pa rin nag-uusap ang dalawa, na nakatingin pa rin ang doktor sa kanila pag-uusap. Napansin ito ng ating bida at bumulong ito kay Solwa. Solwa, magsalita tayo ng mahina hanggat kaya natin. Bulong nito, sumagot naman si Solwa. Okay, sige, salamat. Maya-maya ay bumukas ang elevator, agad naman sila napalingon sa dumating. Ngumiti ito parang nagkakamot ng ulo, agad naman ito bumati. Hello. Lumapit naman ang ating bida at nakipagkamay ito. Hello, I'm a new intern Choi Jae-zok. Nice to meet you, I'm Lim Jae-jun. I'm also a new intern, I'm Jung Solwa. Pakilala nila sa isa't isa. Muli nagsalita ang lalaki, ikaw naman ang papalit sa aking sa night shift, diba? Please treat me well. Sabi nito nang nakangiti, sumagot ang ating bida at please treat me well too. Magsisikap. Ako, sabi pa ng ating bida. Nang mapag-isa ito sa labas ng emergency room. Sinabi ko na magsisikap ako, pero, bulong ng ating bida, para naman napakaliblib para sa isang emergency room. Just instantly like this. Maya lang ay bumukas ang sliding door ng emergency room, may lumabas doon na babae at, aray. Ang sakit talaga ng tiyan ko. Ano pa ang nararamdaman mo? Ang itaas na bahagi ng tiyan ko ay parang tinutusok din. Ganang ang nakikita sitwasyon ng ating bida, kasalukuyang siya nakaupo sa harap ng computer at nagsisearch ay bigla may tumawag sa kanya. Intern, a patient is here, yes. Habang nakahiga na ang pasyente, Doc, nahihilo po ako, habang hawak ang chart nagtanong pa ito, kailan ka unang nakaramdam ng ganyan? Dr. Choi, yes. Intern, the CT consent form. Okay, lumipas ang oras kinagabihan. Nakaupo uli sa computer ang ating bida, at bigla ito tumayo at parang nenas na kinatok ang dulo ng table sa harap ng computer.
There's a lot, mas maraming pasyente kaysa sa inaakala ko, bulong nito. Maya ay napalingon ito, sa babaeng nurse na nakaupo sa tabi niya, muli itong bamulong, titignan ko ba? At muli may lumabas na system. Job Specialization, Nurse General, Vitality 5, 10 active skills. Diagnostic Power 3/10, 5 on my own. Treatment Power Surgery 3/10. Internal Medicine 2/10. Reputation 6. Passive Skills Angel in White Levy. Point 2. Alam kong may dahilan kung bakit mas mataas siya sa ibang mga nurse. Bulong nito at hindi namalayan ay napalingon na pala ang babaeng nurse. Masyado ba, matindi ang titig ko sa kanya. Bigla ito nagsalita, ito ay dapat na mahirap para sa iyo dahil ito ang iyong unang araw sa emergency room, tumawa ang ating bida at sumagot. Haha, hindi naman. Muling nagsalita ang babae nurse. Kadalasan wala naman kasing pasyente. Sa tingin ko Dr. Choi, baka ang dahilan ng pagdami ng bilang ay. Ako ba ang dahilan? Tinuro ng ating bida ang kanyang sarili. At nasabi ng nurse ang napag-usapan ng kapwa niya nurse. Pag-check ko sa EMR, konti lang ang pasyente nung duty ni Dr. Jung. Ngunit sa sandaling ito ay si Dr. Choi naman, parang sumugod lang ang mga pasyente. Si Dr. At Dr. Hong siguradong hindi rin magnet ang mga pasyente. Ngumiti lang ang ating bida at sinabing, baka nagkataon lang. At bigla bumukas ang pinto, excuse me. Nabigla ang ating bida, dahil may isang babaeng humahanggos, doon na may dalang anak at kinakabahan ito at umiiyak, napatingin ang ating bida, doktor, ang anak ko. Bigla bamulong ito, a pediatric patient. Agad itong tinulungan may higa ng ating bida, at muli itong nagtanong sa nanay ng bata. Habang inaasikaso ng asawa mo, ang mga gawain sa reception pakisabi sa akin ang mga sintomas. Grabe po ang lagnat nung tinignan namin sa bahay 38.8 degrees. Gayunpaman, doktor, may isa pa akong dapat sabihin. Sagot ng ating bida, ano po ito, sabihin nyo na po sa akin. Muling nagsalita ang babae, maari ba kaming kumuha ng pagsusuri mula sa ibang doktor? Excuse me, sagot ng ating bida, na parang neinsulto ito. Pinaikot-ikot ng babae ang mga daliri niya bago ito sumagot, parang intern ka. Hindi pa naman ganun katagal simula nang dumating ka dito sa ospital, di ba? Ikinalulungkot kong sabihin ito pero kung ipapagamot ko ang anak ko, gusto ko sana sa may kasanayan na. Napatingin ang ating bida at neinsulto ito nang may lumabas na system para sa kanya. Avoid emergency care in March of April, the intern might end up killing you, bamulong ang ating bida, siguradong nag-aalala siya sa isang intern na gumagamot sa kanyang anak. Kinausap niya ito at, Miss Guardian, hindi mo na kailangan mag-alala masyado. Kung ako man ay gumagawa ng pagsusuri ang pediatrician na naka-duty ang magbibigay ng race eta. Personal na darating ang pediatrician kung malala na ang kondisyon ng bata. Sumagot naman ang babae, okay po naintindihan ko. At sinuri ng ating bida ang bata. Ilang taon na po siya? 5 buwan na po siya ngayon. Gaano na ba katagal ang lagnat niya? 2 oras na po. Kasalukuyan temperature ay 38.5 degrees, steady ang ibang vitals. Muling nilapitan ng bata. Isinenyas ang hintuturo nito kung susunod ang mata ng bata sa kaliwa o kanan. Bahagya na palakas ang boses ng ina ng bata at, sandali lang. Pinaglalaroan mo lang ba ang anak ko? Sumagot ang ating bida ng nakangiti, sinusuri ko lang po kung tumutugon ang iyong anak. Ang mga batang may impeksyon ay madalas, hindi makatugon sa panlabas na stimuli. Habang nakatingin ito sa bata ay may lumabas na system. Patient mode, vitality 4/10, muling bamulong ito. Parang hindi naman masama ang kalagayan niya. Pero dahil 5 buwan gulang pa lang siyang sanggol, kailangan maging maingat. Humarap ito sa ina ng bata at sa nurse. Sa ngayon nagpaplano ako ng simpleng x-ray at pagsusuri ng dugo. Ipapaalam ko sa iyo ang mga detalye pagkatapos lumabas sa mga resulta ng pagsusuri. Doktor, magpapakuha ako ng dugo, sabi ng ina ng bata. Ayos lang, gagawin ko, sabi naman ng ating bida nang makatalikod ito sa ina ng bata. Mahina bamulong ang nurse sa ating bida, para siyang napaka-sensitive na tagapag-alaga. Kung magkamali ka sa proseso, sa tingin ko siya ay mag-flip out. Tahimik lang ito nakinig at maya-maya bigla ito tumawa. Huwag kang mag-alala.
Kaya ako mismo ang kukuha ng dugo. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload. Like and share nyo na din. Maraming salamat po.